Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Ubit. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Ito po ay naganap sa lalawigan ng Tarlac. Ito po ang kwento. Naniniwala ka pa ba sa mga ganyan-ganyan, mga ganyang pamahiin? Tanong sa akin ng barkada ko na may halong pang-aasar. Sabay tawa pa nito. Yung barkada kong yun, siya si Gary, ang tropa kong baliw. Oo naman, kala mo ba? Sagot ko naman habang nanonood ng isang palabas sa TV na tungkol sa mga kababalaghan. Tanga, kalokohan na lang yung mga yan. Mga kwento-kwento na lang ng mga matatanda yan. Banat pa nito sa akin. Nanonood ako nito kasi inaantay kong ipakita ka. Sagot ko naman. Ganyan talaga yan si Gary. Mabait naman yan. Baliw lang talaga. Sanay naman na ako sa mga pang-aasar niya kaya hinahayaan ko na lang. Minsan, inaasar ko din. Normal naman na sa amin yung ganyan. Pero hindi talaga mapaniwalain sa mga ganyang bagay. Kahit sa probinsya pa kami lumaki. Minsan, pumunta kami sa bahay nila lolo. At tuwing pupunta ako kina lolo, nagpapakwento ako ng mga kwentong nakakatakot. Lalo na nung mga kapanahunan nila. Minsan, pumunta ako dun. At kasama ko si Gary. Pumunta ako kina lolo at nagdala ako ng mga mamemerienda. Nagdala ako ng nilagang saba kasi paborito yun ni lolo. At habang nagmemerienda, pinagkukwento ko si lolo tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Tungkol sa mga kababalaghan. At makalipas ang isang oras na pagkukwento sa amin ni lolo, ay umuwi na rin kami ni Gary. Habang pauwi, ay biglang nagtatatawa si Gary. Woo! Ang lupit ng lolo mo. Parang si Goku ah. May mga buntot-buntot pa yung mga kinukwento. Ano yun, Super Saiyan? Sabi pa ni Gary. Ganun talaga yun. Siyempre si lolo nakaranas nun eh. Kaya ganun yung ikikwento niya. Sagot ko naman. Kalokohan lang yung mga ganyan. Sagot pa nito. Tanga. Kamukha mo nga yung mga kinukwento ni lolo eh. Kasama ka dun sa mga may buntot na yun. Sagot ko naman. Kaya asara na lang kami ng asara hanggang pag-uwi. Nang minsan, inamatayan ng kamag-anak sila Gary. Kapatid ng lolo niya. At dahil ang iba pa nilang mga kamag-anakan ay hindi sa Tarlac nakatira, ang iba naman ay nasa abroad. Kaya halos sila-sila lamang ang nag-aasikaso. At bilang kaibigan ko si Gary, pumunta ako para makiramay sa unang gabi ng lamay. Pagkadating ko dun, ay halos wala pang tao sa burol. Halos sila-sila pa lamang. Hanggang sa maghating gabi na. Iilang kaanak lang nila Gary ang pumunta at iilang mga kapitbahay.
At ang ilang mga kaanak pa nila Gary, may mga edad na. Lalo na yung mga tiyuhin niya, yung mga tiyahin niya. Kaya nagsiuwian na rin. Marahil ay napagod sa pag-aasikaso kanina. Minabuti mo nang umuwi. At halos kami-kami na lamang ang naiwan dun. At ang ibang pinsan pa nila Gary. Kaya ang ginawa namin naglaro na lang kami ng baraha. Habang naglalaro ng baraha, nagsitulugan naman yung ibang pinsan ni Gary. Kaya sinabihan ko na dapat may maiwang gising dito. Dahil alam ko masama yung walang maiiwang gising sa lamay. Ngunit tila nagbibingi-bingihan ng mga pinsan ni Gary. At lalo na si Gary, na walang paniwala sa mga ganyang bagay, lalo na sa mga pamahiin. Nagpatuloy pa kami sa paglaro ng baraha. Nang maya-maya pa, natulog na din ang iba pang pinsan ni Gary. Nakakaramdam na din ako ng antok ng mga sandaling yun. Hindi ko maipaliwanag pero parang hinihigop ng pagpikit ang aking mga mata ng mga oras na yun. Yung pagkatingin ko sa aking cellphone, nasa 1:00 pa lang naman. Kadalasan, pag ako naglalaro ng PlayStation, yung mga ganong oras, sakto lang sa akin yun. Gising na gising pa ako nun. Madalas nga, 2:00 ako natutulog Ngunit ng mga sandaling yun, pakiramdam ko, antok na antok ako. Parang puyat na puyat ako. At maging ang mga pinsan ni Gary, parang antok na antok rin. Si Gary pumuwesto na din ng tulog. Pinagdugtong niya ito ang 3 monoblock at sumandal na ito sa pader. At pumuwesto na para matulog. Sila Reggie, yung isang pinsan ni Gary, pumuwesto na din sa mahabang silya. At dun humilata. Ako naman, pilit kong pinaglalabanan ng antok. Kaya nagtanong ako kay Gary kung saan ba may kape. Itinuro lang sa akin yung sa labas. Dun sa may loob ng bahay ng isa niyang tiyahin. Kaya bahagya akong sumilip sa labas. Pagkasilip ko, napansin kong madilim ang daan papunta dun sa bahay ng tiyahin niya. Kaya nagsabi ko kay Gary, "Samahan mo ko, pre. Nakakaya sa tita mo Sabi ko. Ngunit ilang saglit pa humilik na si Gary. Kaya tiniis ko na lamang ang aking antok at muling bumalik sa aking kinauupuan. Pansamantalang naglaro ako ng solitaryo para pampawala ng antok. Ngunit sa kalagitnaan pa lamang ng paglalaro, nakakaramdam na ako ng pagpikit ng aking mga mata. Napapapikit na ako sa antok. Kaya nung mapansin kong napapikit ako, ginising ko si Gary. "Huy! Gising! Gago! Masama tinutulugan ng patay sa lamay," sabi ko. Ngunit wala pa rin pakialam to si Gary. Kaya inalug-alug ko. Kaya bahagya itong nagising. Andun kina Tita Peli. Doon ka kumuha ng mainit na tubig. Sagot pa ni Gary na halatang parang naalimpungatan pa. At bumalik na naman ito sa pagkakatulog kaagad-agad. Kaya sinubukan ko muling pumunta kina Tita Feli. Nang muli kong tiningnan ang daan papunta sa bahay nila Tita Feli, nakita kong ang dilim talaga. Kaya sa pangalawang pagkakataon muling nagbago ang aking isip.
Sinibukan ko munang maglakad-lakad dun sa lamayan para pampagising ba. At napansin kong ako na lamang ang gising at lahat ng pinsan ni Gary at maging si Gary mismo ay tulog na at humihilik pa. At dahil ako na lamang ang gising, ay naisip ko na wala na sigurong makikiramay pa. Kaya minabuti kong isarado ang gate sa harapan nila. Di naman kalayuan yung gates mula sa aking pwesto. Kaya naglakad ako patungo sa gate. Sa puntong iyon, doon ko pa lamang napansin na napakatahimik, nakabibinging katahimikan. Yung kahit malaglag ang karayon ay pwede mong marinig. Nang mapansin ko yun, ay bigla akong kinilabutan. Bigla na lamang nagtaasan ang balahibo ko. Kaya bigla akong nagmadali na maisara ang gate. Nananatili pa din ang katahimikan. At habang ginagawa ko yun, ay pakiramdam ko ay may nakamasid sa akin. Hindi ko naman talaga masabi na meron, pero yun ang pakiramdam ko. O baka lang sa sobrang nervous ko na kung ano-ano na ang naiisip ko. Nang maisara ko na yung gate, ay agad kong hinanap ang trangkahan nito. At ang pagsara ko niyon, ay iyon lamang ang ingay na nalikha ng mga sandaling yun. Napakatahimik. Nagmamadali ako. Kaya pagkasarado ng trangkahan, ay nagmadali akong maglakad pabalik. Pagkabalik ko dun sa loob, nananatiling tulog sila Gary at ang mga pinsan niya. Si Gary ay nakatungo, nakasandal sa pader at nakapatong sa mga monoblocks ng kanyang mga paa. Si Reggie ay nakahilata sa mahabang upuan, tulog din. Si Balong at si Awing, sila naman ay nakahiga sa pinagdugtong-dugtong na monoblock at doon din nakahiga. Ako na lamang ang gising ng mga sandaling yun. Kaya napasabi na lang ako na walang ya talaga. Ako yung hindi ka mag-anak, ako pa yung gising. Kaya muli akong umupo sa aking pwesto at naglaro muli ako ng baraha para panlaban sa antok. Makalipas ang halos kalahating oras, nakaramdam na naman ako ng pagkaantok. Medyo napapapikit na ako. Pakiramdam ko ay parang may magnet na ang aking mata at aking talukap. Parang ang hirap idilat. Hanggang sa tuluyan na akong napapikit nang bigla akong nagising. Nakaupo pa din ako sa aking kinauupuan at hawak-hawak ang baraha. At hindi ko namalayan na nakaidlip na pala ako. Pagkatingin ko sa aking relo, parang nakaidlip ako ng mga 5 minuto. Kaya muli akong naglaro ng baraha. Nang maya-maya pa, ay nakarinig ako ng pagkaluskos sa dulo ng lugar na kung saan nakaburol ang lolo nila Gary. Sa duluhan nun ay may kwarto. At sa aking pagkakaalam, ang kwarto na yun ay isang CR. May kumakaluskos dun. Kaya agad kong ginising si Gary. Uy! Gising! Gar, gising! May kumakaluskus dun sa likod. Sabi ko.
Nagising naman to kagad. Ha? CR lang yan. Baka may nag-CR lang. Sagot naman ni Gary. Kaya kaagad kong inilibot ang aking paningin. Pagkatingin ko, ay nasa kani-kanilang pwesto pa din yung mga pinsan ni Gary. Parang wala namang umalis. Kaya naisip ko na baka sa mga kaanak nila yung nag-CR habang nakaidlip ako. Maya-maya pa lumalakas ang pagkaluskos dun sa CR. At parang sinasadya yung pagkaluskos. Nagising na ng tuluyan si Gary. Nagising na rin si Reggie dahil sa mga pagkaluskos. Ano yung maingay? Tanong ni Reggie na halatang nagising dahil sa ingay. Hindi ko alam. Yung nga sabi ko sa'yo kanini. Baka may nag-CR lang, sabi mo. Sagot ko naman. Nang biglang bumukas ang pinto ng CR at tumambad sa aming harapan ang napakalaking aso. Nagmula ito sa loob ng CR. Wala akong maalalang may pumasok na aso dito. At isa pa, iisa lang ang pasukan sa CR na yun. At yun ay ang daan sa harapan namin. Pagkakita ko sa aso, ay nagtayuan kaagad ang mga buko sa katawan sa tindi ng takot. Dahil hindi pangkaraniwan ang laki nito. Sinlaki ito ng baboy na pambulog. Ngunit itim na itim ang kulay nito. Mula sa banyo, ay dire-diretso lamang itong naglakad papunta sa aming harapan. Nagtataglay ito ng mga nanlilisik na mata. Ngunit diretso lang ito hanggang palabas ng gate. Natulala ako ng mga sandaling yun. Yung tipong sa tindi ng yung takot ay parang natigilan ka na lang. Nang medyo nahimasmasan ako, ay nakalabas na sa gate ang asong malaki. Pagkatingin ko kila Gary, ay maging sila ay napakapit sa pader sa takot. Pati si Reggie ay napabalik ko sa upuan. Biglang nagsalita si Gary. Saan galing yun? Saan galing yung aso? Wala naman tayong alagang aso. Sabi pa ni Gary. Kaya bigla akong naisip yung patay. Tingnan mo yung lolo mo. Tingnan mo kung andun pa. Sabi ko. Kaya biglang nagtayuan si Gary at si Reggie papunta sa kabaong ng lolo niya. Pagkatingin nila, andun pa naman daw yung lolo nila. Sagot ni Gary. Matapos yun ay nagising na din ang dalawa pang pinsan nila Gary mula sa pagkakatulog. Anong nangyari? Bakit parang nakakita kayo ng aswang? Tanong ni Balong sa amin. Pagkatanong nun ay nagkatinginan na lamang kaming tatlo. Na maaaring aswang nga ang nakita namin kanina. Saka palang ikinuwento ni Gary sa mga pinsan niyang natulog yung nangyari kanina naming nakita. Kalokohan yun, sabi pa ni Awing. Anong kalokohan? Kaming tatlong nakakita. Kalokohan? Saka paano pumasok yun dito? Wala namang daan dyan sa likod ng banyo, di ba? Sagot naman ni Gary. Kaya nga, saka wala namang alagang aso dito. Saka walang ganong kalaking aso dito. Sagot naman ni Reggie. Nung mga oras na yun, ay hindi pa din nawawala ang takot ko.
Dahil iniisip ko na baka aswang nga talaga yun. Parang isa yun sa mga naikwento sa akin ni Lolo. Makalipas ang isang oras, ay may napansin kaming basa sa ilalim ng ataol ng Lolo ni Gary. Parang tubig na tumatagas mula sa kabaong. Hindi naman malakas ang tagas nito, pero tuloy-tuloy na may pumapatak na parang tubig mula dun sa ilalim ng kabaong ng Lolo ni Gary. Kaya muli naming tiningnan yung Lolo ni Gary. Naroon naman ito sa kanyang kabaong. Parang walang nagbago. Maliban lang sa pumapatak na tubig o likido sa ilalim ng kabaong. Kaya naisip na lang namin na baka sa pagkakaimbalsa mo. Nagpatuloy yung pagpatak ng likido na yun hanggang sa malibing ang Lolo ni Gary. Matapos yun, ay ikinuwento ko yun kaagad kay Lolo ang aming mga nakita. Isang uri ng aswang yun. At baka ang katawan ng Lolo niya ay hindi na talaga katawan ng tao yun. Baka pinalitan na yun ng puno ng saging na ang tingin nyo lang ay katawan pa din ng Lolo niya. Sabi pa ni Lolo na lalong nagpagimbal sa akin. Simula nun ay hindi na nagbibiro ng ganun si Gary, lalo na patungkol sa mga kakaibang nilalang. Mukhang siya mismo ay naniwala nung siya mismo ang nakasaksi. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kung maaari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out ang isa sa ating magiting na tagapakinig, si Chloe Flores. Shoutout sa'yo. Kamusta ka dyan? At sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Shoutout sa'yo. At maraming salamat sa iyong pakikinig. Regards na rin sa iyong parents. Shoutout sa'yo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Joy Iglesia. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa ating channel. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Good Vibes PH from Taiwan. Boss, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi sa Taiwan. At maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Leonsky Gibe, dyan po sa may Barangay Bula, Tiaong, Quezon. Shoutout po sa iyo, boss. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais kong i-shoutout si Boss Beshing 6045. Boss, shoutout po. Maraming salamat sa pakikinig.
Shoutout din po kay Boss Marlon Paro. Maraming salamat po. Shoutout din po sa ating tahimik na tagapakinig mula sa Darasa, Tanawan City, Batangas. Pa-shoutout din po kina Elijah Bryce, Boss Alia, Briel, at Olivia Norin, Eliza Dankalan. At shoutout din po sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Edwin Villena, dyan po sa may Alabang, Muntinlupa City. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Deding Meral. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga-barangay Banban, Pekino, Kalinog, Iloilo. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano, dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental, Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa aking kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Vesta Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City. At sa Marcos family, shoutout po from Boss Fernando Marcos. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Moslares. Shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang My Kokoro team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JB, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Kuya Gio ng Muntinlupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Marlon Perez, Kitito Boy. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoya. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family, dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria,
At kay Boss Baby lang ka, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Letran, boss, shoutout po sa inyo dyan. Sef Letran, dyan po sa may Qatar, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Leonski Gibe. Shoutout din po kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po. At kay Ma'am Annie Villoya, shoutout din po. Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis, dyan po sa may Doha, Qatar, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Christian Cataluna, shoutout po. Kay Boss John Moises Bungkawil, shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel, shoutout po sa inyo, sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jessie Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron, and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita lang sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ng Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV,
mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang siya. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manila at Horror Stories, may time po, bisita lang sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Swirl, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 66, shoutout po. Boss John Reyna Zacate, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like mo at pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating upload. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.